Ingon sila ang agriculture kapoy. Farming is just about survival. Pero karon nasabtan ako, farming is about creating life, hope, and a future. Hindi lahat ng kwento ng pagbangon ay nagsisimula sa sigaw. Minsan, nagsisimula ito sa katahimikan ng isang bakuran. Isang dalagang minsang napilitang tumigil sa pag-aaral. Pero, hindi tumigil mangarap. Sa tabi ng palayan, sa ilalim ng araw, sa likod ng isang tahanan. Dito, unti-unting tumubo ang pag-asa. Ito ang kwento ni Glidel. Sa hirap ng buhay, natigil ang kanyang pag-aaral. Ngunit sa puso niya, hindi natigil ang pangarap. Ako ay si Glidel Jean D. Navarez from Braulio Idohali, Davao del Norte. So I'm one of the young farmers of ATI. Gi-choose na ko ni because 15 years na mi nag-aning DAC. So kanina lang akong gikandak nga business proposal kay nami experience sa Youth Internship Program on Organic Agriculture ng ATI. Natutunan niya ang halaga ng disiplina, kaalaman at paninindigan. At gamit ang kaalaman, isinakatuparan niya ang kanyang pangarap. Isang organikong itikan sa sariling bakuran. So nag-start ng internship program naman within 2024. So karon is mag 2 years na siya, karong December. Ang mga task namo dito is magbuhat mi garden, tapos mag-alaga mig mga fruits, tapos magbuhat mig mga organic fertilizer, like concoction. Nowadays po, in the Philippines, aging farmers was a primary concern that requires immediate attention. The average age of our Filipino farmers ranges from 55 to 59. So, in order to address this situation, the NUAP, or the National Organic Agriculture Program, in collaboration with ATI, implemented the YPOAP, or the Youth Internship Program on Organic Agriculture, para ma-encourage yung atong mga kabatanunan nga engage into organic agriculture. And not only that, para po ma-introduce paano maging agripreneur at an early age po. Sa ilang buwan, nabawi ang puhunan. At higit pa roon, nakabalik siya sa paaralan. Kasabay ng lumalagong negosyo. Lumalawak ang kanyang pananaw. Palaisdaan naman ang sumunod. So, first jud no nga struggle is katong baha mo to'y pinakauna jud nga struggle na abot sa mua. Pero thankful mi kay syempre dakman makakuan siya, makalangoy siya, amo siyang ibutang nga bedding nga importante nga dili lang jud mabasa ang itlog. Second is syempre kanang mga malupog gud ma'am tungod sa kainit, tapos kulang sa tubig. Biskan magnaay naabot sa akong nga struggle no, murag mao pa tong gikuan og motivation nga mas maningkamot pa kay natural lang ang struggle. Ang importante is unsaon nimo pagsulbad, tapos ula ko nawadan og paglaom kay syempre di man ko problema kay ang duck is kaya raman mo langoy. Ang importante lang ang egg nga maging safety kay mao man ang ginakuan og source or mao na among production sa akong business. Ang tagumpay ni Glidel ay hindi kanya lang. Kasama rito ang kanyang pamilya at komunidad. Sa simpleng bakuran, inspirasyon ang naitanim. Ako dahil si Angelica Jean Navarez. Kanang mama ko ni Glidel Jean Navarez. Ako ang nagatabang sa iyahang duck farm o pag-atiman sa iyahang duck kada adlaw. Pasalamat ta sa itiay nga ingana sila na i-program ang ingana. Asilbing nakatabang yun sa mong pamilya, ma'am. So, ang first jud na nagatabang sa akong farm no, especially kay gaskwela ko, is ako adyong mama. Kay siya pud ang nag-duck sang una, pa may 15 years pa may siya na jud naga-manage amo ang duck. So nakaingon ko na organic among farm because ang ginakaon sa duck is organic. Tapos pwede po sila mo kag azula. Natural naman siya nga nagatubo sa mga fish pond, water lily o kanang mga kuhol. Nay
I am Asel M. Mapayo, Information Officer 2, as well as the YPOA, Focal Person of ATI RTC 11. So YPOA is a 21-month internship program, no? So this is in partnership with the National Organic Program and ATI. So nag-consist kini og duha ka hugnaan. So ang first na hugna is ang 9-month on-farm internship program, which is ginadala nat mo dito ang mga interns dito sa ato ang chosen farm partner. So dito nila makatunan kung unsa ang mga nagkadaiyang mga organic agriculture technologies sa farm. After sa 9-month nato na on-farm internship is mag-implement sila sa ilahang 12-month na enterprise implementation. So naatay grant na ginahatag sa ilaha worth 150,000 pesos. Muuna ang ilahang igasto sa enterprise na ilahang napili. Isa si Glidel no sa atuang graduate sa first batch nato sa YPOA. Isa si Glidel sa ilahang batch na nag-successful gyud sa iyahang business enterprise. So dili lang itik farming ang iyahang gihinahimo karon, so naa na pud siya aquaculture ug nagalain pa. So dako gyud kaayo og natabang ang YPOA sa ato mga graduates, no? So sa karon nanatay 3 ka batch sa YPOA, so naka-graduate na ang first batch. So ongoing ang ato ang second batch ug third batch. Ug nagapangita na pud mi karon for the fourth batch sa atong YPOA. Para sa kabataan na nawawalan ng pag-asa, may paraan, may programa, at may mga kwento tulad ni Glidel. Mula sa isang simpleng pangarap, ngayon ay isang kwentong tagumpay. Ngunit ang bawat hakbang ni Glidel patungo sa tagumpay, may kaakibat na gabay. Thankful kay ko sa ETI and Youth Internship Program. Tungod ani, sila nagtuklod or sila ang nangitagway nga maging business owner ko, maging leader. And thankful ko sa ETI kay sila po ga-encourage bisa naaman mi mga kulang or naaman mi mga struggle, sila ang nagaguide sa mua unsa among buhaton, ingani among buhaton ug unsa pa among kailangan buhaton para maging successful ang among business someday. Sa likod ng kanyang muling pagbangon ay ang suporta ng programang hindi lang nagtuturo, kundi nagtitiwala, nagbibigay lakas, at muling bumubuhay ng pag-asa. Ito ang bunga ng paniniwala. Ito ang epekto ng Youth Internship Program on Organic Agriculture ng ATI.